Dito sa pagkakataon na 'to kami nagsimula magkamitan. Ginawa niya ako para pagselosin yung ex niya, habang ako ginawa ko siya para payagan ako ng parents ko makapunta ng States. Since boyfriend na kita, Fake boyfriend. alam nga namang sabihin ko sa public na fake boyfriend kita. Does it matter? Oo naman. Paano magsiselos jowa ko kung alam niyang pinapaselos ko lang siya? Bahala ka. Okay, ito first task mo. Number 1, Teka, bakit may listahan ka pa dyan? Siyempre gusto ko gumana plano ko para magselos talaga siya. Mahal mo pa ba siya? Oo naman, sobrang sobra. Bakit mo kailangan pagselosin? Kasi, ginagawa niya din sa akin. That sucks. Ano ba paki mo? Ikaw nga ginagamit mo lang din ako para makapunta ka ng States. At least mas matino sa akin. May kanya-kanya tayong reason. Oo na. Ano ba gusto mo gawin ko? I want you to introduce to my friends first. Or Para makilala ka nila. Tapos, syempre, automatic kakalat kagad yun sa campus. mga chismosa talaga kayong mga babae, no? Tawag dyan, be, influence. Don't call me be. Ay, oo nga, no? Dapat may call sign tayo. Yuck. Napaka-jeje mo naman. Yapakanyenye mo naman. Whatever. Just give a name. Baby kaya? Nope. Not gonna happen. Sungit mo naman? Tabi na lang. Nakakasuka. Fine. Donkey na lang. Ano naman meaning nun? Pag sinerge mo yun sa dictionary, meaning nun, payat at matangkad. And what should I call you? Miney. At bakit Miney? Mine and Minnie. Ano ba itong napasok ko? From now on, yan ang tawagan natin. Whatever. Kailan mo ako papakilala? Lo, started to. Kalma ka lang. May kilala mo din parents ko. Ew. Ikaw na lang magsabi sa kanila. And I'll just confirm it. Same day nung araw na yun, pinakilala niya ako sa friends niya. I'm shocked dahil umabot kagad to sa buong campus. From nobody to somebody kagad yung pangalan ko. Isa talaga to sa reason kung ba't ayaw ko sa Pinas. Mga chismosa. Now what? Kalat kagad sa buong campus natin ah. Just wait. Kapag may ibang tao, hawakan mo kamay ko Hinugasan mo man lang ba kamay mo? Oo naman. Grabe to sa akin. It's just making sure. Di pa rin kasi tapos COVID ngayon. Uy. May tao. Hawakan mo kamay ko. Hindi ko na malayan yung katawan ko gumalaw. At hinawakan ko kagad yung kamay niya. Siguro reflex ko lang din yun since nag-command siya sa akin. At fake kasi yung ginagawa namin. Grabe mga titig mo ngayon ah. Ganyan talaga sa school. Maraming chismosa. Halata nga. Bawat galaw mo nakatingin eh. Mamaya pala pag uwi, hatid mo ako. Ha? Pati ba naman yun? Siyempre. Kala ko ba gentle ka? Sa magiging girlfriend ko. Ako nga girlfriend mo. Pinapakulo mo talaga tugo ko. Meaning ba nun, napapakilig kita? Just get out of my sight. Antay mo na lang ako sa gate mamayang uwian. Hindi ko magit sa mga tao sa school na to. Paano nila nagagawa lumandi habang nag-aaral? Hindi ba sila nahihiya sa mga parents nila? Pero yung sinabi niya kanina, na-curious ako kung ano ba nangyayari sa katawan kapag kinikilig. Sinearch ko yun at tama nga. Metaphor ng blood boil ay kinikilig. Na malayo na maging katulad ko sila. Focus ako sa studies ko at hindi nila ako mahawaan. Late ka. At paano ako naging late? 10 minutes kang late. Late din kami pinalabas ng guard sa building namin eh. Guard nyo si Tiger, no? Sino yun? Wala. Tara, kain muna tayo. May gagawin. Huwag ka nang umangal. Libre na kita. Hinatak niya na naman yung kamay ko. Sabay din nila niya ako sa lugawan. Anong gusto mo? Kahit yung nandun sa number... Ay, eto. Magugustuhan mo to. Kuya, 2 lugaw at tokwa at baboy.
Tinanong mo pa ako kung anong gusto ko. Huwag ka nang umangal. Promise, magiging fave mo to. Let me guess. Favorite mo in order mo, no? Lo, paano mo alam? Ito, stalker kita, no? In your dreams. Ay, ayan na pala. Danky, ganito gawin mo. Lagyan mo muna yung luka mo ng bawang at chopped onions. Just do it for me. Mukhang excited ka sa ginagawa mo eh. Kumulo yung dugo ko mula nung tinawag niya ako na Lanky. Hindi rin kasi ako sanay na nagsisilbihan ako. Kasi lumaki akong dependent in my own ways. Na I'm still focused na makalis sa lugar na to. Sooner or later, hindi ko na rin makikita tong babaeng na to. Ano? Masarap ba? Yeah, it's good. Siguro next time babalik ako dito. Nakita ko siyang nakatingin sa akin habang nalalaki yung mga mata niya. Ang laki din ng ngiti ng bibig niya habang nakatitig sa akin. Ba't ka nakangiti? Wala lang. I'm just happy na nagustuhan mo yung sinadjust ko na food. Hindi ka ba dinadala ng jowa mo dito? Hindi eh. Mayaman kasi yun. Sinasabihan niya ako na magmumukha akong pulubi pag dito daw ako kumain sa karinderya. Sige na. Bayaran mo na si kuya, tapos iatid na kita. Sige, wait. Nakita ko natataranta siya habang hinahalongkat yung bag niya. Bakit? Ano problema? Yung wallet ko, naiwan ko sa locker. It's okay. Ako na magbabayad. Ay, sir, wala po ba kayong smaller bill? Wala po kasi kaming pambarya sa 1K. It's okay, kuya. Keep the change. Sure po ba kayo, sir? Sige po. Thank you po, sir. Come again po. Teka, sure ka na hindi mo hihingiin yung sukli? Nah, it's fine. I love to give tips, especially kung nag-enjoy ako. Hindi mo sinasabi mayaman ka pala. Yung friends ko yung mayaman, hindi ako. Teka nga, yung ex ko ba yun? Habang pauwi kami galing sa karinderya, nadaanan namin yung ex niya. May ka-holding hands siya at ibang babae na naman. Nakita ko naluluha sa Ada. Kaya hinata ko na lang ang kamay niya palayo dun. You should forget him. Ang hirap eh. Trust me. Sa una lang yan. Pero keep thinking na hindi na siya yung taong minahal mo nung una pa lang. Hindi ko talaga gets kung saan pa ako nagkulang. Wala kang kulang. He just don't deserve you. Ano nga ba ang deserve ko? Deserve mo yung taong mag-appreciate sa'yo. Yung mag-e-enjoy kasama kang kumain sa mga ganito. Yung mag-e-enjoy kayong dalawa sa bagay na hindi ginagawa ng iba. Yung hindi kayo kakahiya. Yung tipong kaya kang ipagtanggol sa iba. So, in short, ikaw,